Yeah, I mean, she's really good tennis player. He competes really well. I'd like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate I think that it's great for the sport, so keep being enthusiastic and keep rooting for your player. Yeah. Alam niyo ba na sa gitna ng mainit na disyerto sa California, may isang malaking gulo na nangyayari ngayon sa mundo ng tennis? Pero huwag kayong mag-alala dahil ang gulong ito ay dala ng ating pambato na si Alex Eala. Sa Indian Wells ngayon, na isa sa pinakamalaking tournament sa buong mundo, usap-usapan ang tinatawag nilang Filipino Army. Isipin nyo, mahigit 2 milyong fans daw ang tila sumasakop sa venue para lang mapanood ang ating pambato. Kahit ang tennis legend na si Rafael Nadal, balitang nagulat at hindi makapaniwala sa tindi ng suporta na nakukuha ng isang batang Pinay. Bakit nga ba pati ang mga organizers ay natataranta na sa tuwing lalabas si Alex sa court? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para mas lalo nyo maintindihan, balikan muna natin ang mga nangyari kamakailan. Alam nyo ba na sa Dubai noon, pati ang mga sikat na player tulad ni Jessica Pegula ay hindi makatulog sa hotel nila? Hindi dahil sa nerbiyos sa laro, kundi dahil sa sobrang lakas ng hiyawan ng mga Pinoy sa labas. Kahit tapos na ang laban ni Alex at natalo pa siya noon, hindi pa rin umuuwi ang mga fans at patuloy lang sa pagtili. Doon pa lang, napatunayan na natin na iba magmahal ang mga Pilipino. Hindi lang basta panonood ang ginagawa natin, kundi talagang ibinibigay natin ang buong puso natin para sa kanya. Dito naman sa Indian Wells ngayon, naging usap-usapan ang sinabi ng dating pro na si Chris Eubanks sa live TV. Sinabihan niya ang mga organizers na dapat daw ay ilipat si Alex sa pinakamalaking stadium dahil baka may masaktan na sa siksikan ng mga tao. Isipin nyo, dati ay kakarampot lang ang nanonood ng tennis sa atin, pero ngayon ay tila naging pista na ito dahil kay Alex. Ang bawat palo niya ng raket ay bit-bit ang pangarap nating lahat na matagal nang naghihintay na mapansin ang galing ng Pinoy sa sport na ito. Ang mas nakakabilib pa rito ay ang relasyon ni Alex sa kanyang mentor na si Rafael Nadal. Alam naman nating lahat na retirado na si Nadal, pero dahil sa galing ni Alex, napilitan ng legend na bumalik sa court para lang makasabay sa ensayo niya. Sabi pa nga ni Nadal, naramdaman niya ulit ang saya ng tennis dahil sa batang ito. Mula sa pagiging isang simpleng estudyante sa Spain, ngayon ay siya na ang tinitingala ng lahat at laging hinahanap ng mga kamera. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nakapasok sa ganitong kataas na level at sa bawat laro niya, lalong humahanga ang mga dayuhan sa tibay ng loob ng ating pambato. Alam niyo ba na noong January 2025, halos wala pang pumapansin sa rank ni Alex Eala na world number 147. Pero mabilis ang takbo ng oras dahil March 2026 na ngayon at nasa number 32 na siya. Sa loob lang ng 14 na buwan, 48 baitang ang inakyat niya sa world rankings. Isipin nyo, mula sa pagiging isang wildcard na hindi man lang nababanggit sa mga balita, ngayon ay bida na siya sa Tennis Channel mismo sa loob ng Indian Wells bago pa man magsimula ang kanyang unang laban. Ganito kabilis nagbago ang buhay ng ating pambato at kasabay nito ang paggulat niya sa mga pinakasikat na pangalan sa mundo ng tennis. Kahit ang mga top player gaya ni Jessica Pegula ay hindi nakakaligtas sa gulat na dala ng mga Pinoy. Noong naglaban sila sa Miami, nasa home state si Pegula at paborito ng mga Amerikano. Pero laking gulat niya pagtapak sa court dahil imbes na pangalan niya ang isigaw, puno ang stadium ng mga watawat ng Pilipinas. Nagtaka si Pegula kung saan daw nanggaling ang napakaraming tao na iyon. Kahit nanalo si Pegula sa match na iyon, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan ang tensyon at ingay na dala ng ating mga kababayan. Ang army na ito ni Alex ay hindi lang nabuo sa Indian Wells o Dubai, kundi produkto ito ng mahigit 110 milyong Pilipino na matagal nang naghihintay ng ganitong klaseng bituin. Saksi ang buong internet sa nangyari sa Australian Open 2026. Naging viral ang litrato ng Court 6 kung saan nagkaroon ng napakahabang pila at siksikan dahil sa liit ng lugar para sa dami ng fans ni Alex.
Dahil dito, tinawag siya ng batikang journalist na si Ben Rothenberg bilang most popular player in tennis sa kasalukuyan. Pero hindi lahat ay masaya dahil matapos matalo si Alex kay Alicia Parks, nakaranas ang ating pambato ng matinding bashing online. Maging ang tennis legend na si Kim Clijsters ay napakomment at sinabing hindi biro ang bigat na dala ni Alex sa murang edad, lalo na ang pressure mula sa sarili niyang mga fans sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng pressure, hindi sumuko si Alex. Sa Abu Dhabi, Doha at Dubai, pinatunayan niya ang kanyang galing nang talunin niya ang mga world top players gaya ni Jasmine Paolini. Kahit natalo siya kay Coco Gauff sa quarterfinals, mismong si Gauff na ang nagbigay pugay sa mga fans ni Alex dahil sa bagong buhay na ibinibigay nila sa sport na tennis. Sabi nga ng mga dating pro players na sina Steve Johnson at John Isner, mas malakas pa humatak ng tao si Alex kaysa sa mga sikat na gaya nina Sabalenka at Gauff. Inihalintulad pa nila ito sa pagsikat ng Brazilian star na si Joao Fonseca dahil sa dami ng taong dumadagsa sa bawat court na lalaruan niya. Alam niyo ba na sa tindi ng sikat ni Alex Eala ngayon, hindi na lang siya basta tennis player sa mata ng mundo? Biruin niyo, ang 4-time Grand Slam champion na si Kim Clijsters, ikinumpara na siya sa basketball legend na si Michael Jordan pagdating sa impluwensya niya sa Pilipinas. Isang napakabigat na pagkilala ito para sa isang 20 anyos na nasa pang 32 na pwesto sa mundo. Pero kasabay ng papuring ito ay isang babala tungkol sa sobrang tindi na pressure na dala ni Alex sa kanyang balikat. Hindi biro ang mataas na expectation ng mga tao, lalo na't halos lahat ng galaw niya ay binabantayan na ng buong mundo. Dito sa Indian Wells, may kapasidad ang stadium na tumanggap ng halos 450,000 tao sa loob ng 2 linggo. Sa haba ng kasaysayan ng tournament na ito, ngayon lang sila ng problema sa scheduling dahil sa isang player na sobrang sikat para sa kanilang mga court. At bakit hindi? Ang California ay sentro ng mga Pilipino sa Amerika. Halos 2 milyong Pinoy ang nakatira malapit sa venue at lahat sila ay sabik na makita ang batang dati ay number 147 lang pero ngayon ay seeded player na. Ito na ang pagkakataon ng ating mga kababayan sa Amerika na ipakita ang lakas ng hiyawan na dati ay naririnig lang mula sa kabilang panig ng karagatan. Nakakaaliw isipin na kahit hindi pa nakakapasok sa finals si Alex o nakakapanalo ng Grand Slam, siya na ang palaging itinatanong sa mga press conference ng mga sikat na player. Ngayong March 6, simula na ng kanyang debut laban kay Diana Yastremska. At kung papalarin, maaari niyang muling makaharap si Coco Gauff para sa isang rematch. Matatandaan na tinalo siya ni Gauff noong nakaraan sa Dubai, kaya siguradong abang na abang ang lahat kung ano ang magiging restback ng ating pambato. Pagkatapos nito ay babalik siya sa Miami, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat noong 2025. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ang unknown na player, kundi isang bituin na rerespetuhin ng lahat. Sa kabila ng mga bashing na natanggap niya noon sa Australian Open, napanatili ni Alex ang kanyang pagiging positibo. Imbes na pumatol sa mga negatibong comment, nag-post pa siya na isang malaking pribilehiyo ang maglaro sa harap ng mga taong nakikita ang kanilang sarili sa kanya. Ito ang nagpapatunay na hindi lang basta talento ang mayroon si Alex, kundi isang matibay na karakter na bihirang makita sa isang batang atleta. Hindi niya pinansin ang galit, bagkus ay niyakap niya ang responsibilidad na bitbitin ang bandila ng ating bansa ng may dangal. Mula sa pagiging number 147 hanggang sa pagiging number 32, pinatunayan ni Alex na kaya nating gumawa ng sariling espasyo sa sport na dati ay tila hindi para sa atin. Napilitan ang mga organizers na ayusin ang kanilang sistema dahil sa dami ng ating army. Kaya naman ang tanong ko para sa inyong lahat, sa tingin niyo ba ay magagawa ni Alex Eala na makuha ang corona dito sa Indian Wells ngayong 2026? At kung mangyari man iyon, ito na nga ba ang maituturing na pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ng Philippine sports? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil sa susunod na 48 oras, siguradong may malaking kwento na naman tayong pag-uusapan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.